Rax Disebek susubukang iligtas ang pamilya niya sa God Valley. Bali nagumpisa nga itong chapter 1159 sa time ng 39 years ago. Nandito nga tayo sa isla ng Hachinosu. Nagkakagulo nga ang mga pirata sa isla na to dahil sa biglaang pagkamatay ni Don Marlon. Bukod nga sa pagkamatay ni Don Marlon, kinidnap rin daw si Shaki. Itong balita nga na to kinagulat nila Sebek at Whitebeard. Si Gloriosa naman makikita nating umiiyak. At syempre itong si Wang Zi na siyang may dahilan sa kaguluhan na to ipinakitang nagbibilang ng pera. Later on nga kumalat na sa buong mundo itong balita ng pagkakakidnap kay Shaki. Nakarating na nga ito kay Goldie Roger. At as usual galit na galit nga siya sa nalaman niya. Si Riley naman makikita nating bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa isla ng God Valley. Kakababa nga lang ni Garling sa isla na to. Sinalubong nga siya netong babaeng nakita natin in last chapter na may pulang buhok. Ipinakita nga niya kay Garling itong mga anak nila na sila Shanks at Shamrock. Inaya nga ng babae na to si Garling na dito na daw sila manirahan. Pero tinanggihan nga ito ni Garling at sinabing malabo daw dahil mabubura na nga daw sa mapa itong isla na to. Maya-maya nga ipinakitang nagdatingan na ang ilan sa mga barko ng Marines. Halos palibutan nga nila itong buong isla ng God Valley. Kasabay nga nito yung pag-atake ni Garling sa nanay nila Shanks. At dito nagbigay na nga ng command si Garling na umpisahan na daw ng mga Marines ang preparation para sa magaganap na hunting tournament. Bali itong galaw nga ng mga Marines nakabulabog sa mga tao ng God Valley. Yung ilan nga sa kanila nagtataka kung may hinahanap daw bang kriminal ang world government sa isla nila. Mapunta nga sa point of view ng mga Marines bigla ngang ni-reveal na isa pala sa batalyon na to si Monkey D. Dragon. Yes guys, nandito nga siya at nagtatanong sa mga higher ups niya kung ano daw bang goal ng paglapag nila sa God Valley. Hindi nga siya sinasagot nitong mas nakakataas sa kanya. Instead sinasawalang bahala lang itong mga tinatanong niya. Hanggang sa bigla na ngang tinutukan ng commander niya itong mga inosenteng sibilyan na ipinagtaka naman ni Dragon. Although labag nga sa kagustuhan ni Dragon itong ginagawa niya, wala siyang magawa. Sumunod din siya sa orders. Tinutukan niya na rin ng barel itong mga sibilyan. Hanggang sa bigla na lang may malakas na sumabog sa likuran niya. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong napakalaking marine prison ship. Sasakyan nga ito ng Marines na daladala ang daang-daang slaves ng Mary Joa. At yes, kabilang nga dito itong sila Ivankov at Ginny. Pinag-uusapan nga nila yung patungkol sa information na ipinakalat daw netong si Ginny. Nung marinig nga ito ng ilang slaves in-encourage nila ang isa't isa na manahimik na lang dahil baka mamaya daw mapasali pa sila sa trouble. Nung marinig nga ito ni Ivankov nag-init yung ulo niya dahil sila nga gumagawa ng paraan para makaligtas. Akala daw ba ng ibang slaves hindi sila mamamatay? Ipinakita nga rin itong si Kuma na natutuwa sa pagiging bibo netong sila Ivankov. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa Cyber Intelligence Bureau. Dito nga makikita natin itong batang-batang si Big News Morgan. Nanghihingi nga siya ng lagay sa mga Cyberpol agents. Bakit? Dahil may impormasyon nga daw siyang ililik kung hindi magbabayad sa kanya ang mga ito. At mukha namang hindi talaga siya nabayaran ng Cyberpol agents. Since sa sumunod na panel nga nabalitaan na ng Hachinosu yung patungkol sa status ni Shaki. Buhay pa nga daw ito. At currently siya daw ang papremyo sa gagawing tournament ng mga Celestial Dragons. Itong
itong balita nga na to ikinagulat ng buong Rocks Pirates. Si Whitebeard nga may idea patungkol sa hunting tournament, pero ang akala nga daw niya rumor lang ito. It turns out na totoo pala talaga itong competition na to. Ipinakita nga rin itong sila Kaido at Big Mom na nagre-react sa balita na to. Si Kaido nga interesado sa papremyong Devil Fruit, same as Big Mom na yung Devil Fruit na nais niya gusto niyang makain ng anak niya. Si Strusen naman makikita nating naghihinala sa balita na to, which is binara nga siya ni Sebek at sinabing pupunta daw sila sa God Valley. Sa kabilang banda naman natanggap na nga rin ng Roger Pirates itong balita. Dali-dali ngang pinapapunta ni Roger itong barko nila kay Scupper Gaban sa God Valley. Tinanong nga rin niya itong buong pirate crew niya kung sang-ayon daw ba sila sa desisyon niyang to. At base nga sa mukha ng mga ito, especially si Riley, mukhang payag naman sila. At kung si Roger nga pupunta, malamang napupunta rin itong si Garp. Mabalik nga sa Rocks Pirates, bigla silang may nakasalubong na napakalaking barko. It turns out na ito pala yung barko ni King Harald. Base nga sa kanya napag-utusan daw siya ng world government na pigilan itong Rocks Pirates. Pero imbis nga naggalit ang manaeg kay Sebek nung makita niya itong si Harald, inaya niya ito na mag-usap. Duda naman itong si Silver Axe at Shiki sa motibo na to ni Harald. Anyway, sa pag-uusap nga nila Sebek at Harald, agad ni-reveal ni Sebek na meron daw siyang sekretong pangalan. David D. Sebek nga daw ang totoo niyang pangalan. Yung ancestor nga daw niya walang iba kundi yung legendary pirate na si David D. Jones. Itong lahi nga daw nila may impluensya ng darkness. At dito ni-reveal na nga ni Sebek na nagkaanak na raw siya 2 years ago pa. Yung asawa at anak nga daw niya pinadala niya sa homeland niya para maging safe sila. Nagtataka namang tinanong ni Harald kung bakit daw ba nire-reveal ni Sebek itong mga bagay na to sa kanya. Ang sagot nga lang ni Sebek dahil sa yung mag-ina daw niya nasa God Valley ngayon. Ito nga daw yung homeland niya. At dito napag-conclude nga ni Harald na nilulure lang daw pala si Sebek ng world government na pumunta sa God Valley. Pero pinabulaanan nga ito ni Sebek at sinabi niyang nagkataon lang daw ang lahat. Dahil yes, kinuha nga daw ng world government si Shaki sa kanila. Pero kung sakali man at wala daw sa God Valley yung mag-ina niya, wala na daw sana siyang pake sa God Valley. At since nandito nga daw yung mag-ina niya, talagang kinakailangan niyang pumunta sa isla na to. Nung marinig nga ito ni Harald, biglang nag-init yung ulo niya. At sinabing mas gusto niya daw na patayin ngayon itong si Harald. Kaya naman nagkaroon nga sila ng munting laban na nauwi sa pagkatalo ni Harald. At sa huli makikita nating on the way na papunta sa God Valley itong Rocks Pirates. Sa sumunod na panel naman nag-umpisa na nga itong hunting tournament. Nireveal nga ng mga Celestial Dragons na bukod pala sa mga rare na Devil Fruits, ang ultimate prize daw ng competition na to si Shaki mismo, na siya namang ikinatuwa ng mga ulupong na Celestial Dragons. Kabilang nga sa mga Holy Knights na lalahok itong sila Saint Summers, Ganku at Garling. Parehas ngang interesado itong sila Garling at Summers kay Shaki. Mabalik nga ay Dragon ipinakitang pumasok siya sa isang bahay. At dito natagpuan niya itong sugatan na nanay nila Shanks. Nagmamakaawa nga ito kay Dragon na iligtas daw yung mga anak niya. Sa sumunod na panel naman nakita rin natin yung sitwasyon ng asawa at anak ni Sebek. Yes guys, ito nga yung batang si Blackbeard. At sa huling panel nga ng chapter na to nagbigay ng announcement itong Celestial Dragons na hindi lang daw buccaneer ang matatagpuan nila sa hunting tournament na to. Bagkos nandito rin daw yung Davy family. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1159. Bali yung mga pangyayari nga sa chapter na to as usual, gagawa na lang natin ng separate analysis video. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. At sana na-enjoy nyo itong latest chapter
chapter na chapter 1159. So yun lang, peace!